Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Subalit bago po natin ituloy ang ating talakayan, ay shoutout po muna kay Jonalyn Singian. No? So shoutout sa iyo, Miss Jonalyn Singian. Salamat po, shoutout po, dagdag kaalaman po. So maraming salamat din sa pag-appreciate ng ating mga ina-upload na video. At shoutout din kay SG Rolly Baklas, no? So pa-shoutout po Sir SG Baklas. So maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik, no? Shoutout po sa inyong lahat. At sana po ay patuloy po nating maibahagi, no? Itong mga video na ina-upload po natin, at sana po ay mabigyan tayo ng kainaman ng kalusugan at kalakasan, no? Para po makapagbahagi pa ng mga content, no, na makakatulong sa trabaho para mapag-ibayo ang trabaho ng ating mga security personnel. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung maikling kaibahan lang po, no? Kasi po sa atin pong pag-iikot at sa ating usual na paikipag-usap at pagtuturo, marami pong nalilito. Ano ba raw ba yung kaibahan ng theft at qualified theft? So napakalinaw naman po niya, no? Pag sinabi pong theft, yan po ay under Article 308, no? Theft is committed by any person who with intent to gain, but without violence against or intimidations of persons, nor force upon things, shall take personal property of another without the latter's consent. Ibig sabihin, gaya nung tinalakay natin nung nakaraang video, no? Kasi na-differentiate natin ano yung theft sa robbery. Ngayon naman dito, ano yung kakaiba ng theft sa qualified theft? So, yung theft, pagkuha o pagnanakaw ng walang ginagamit na dahas, puwersa o pamimilit o pananakot sa isang tao o pamumuwersa sa isang bagay. Yan po yung theft, no? So, samantala po yung tinatawag na qualified theft, no? So, nandun po yung term na qualified. Bakit po nilagyan ng term na qualified? Kasi meron pong tinatawag na qualifying aggravating circumstances. Ano po ibig sabihin yan? Doon po kasi sa Article 310, no, ng ating revised penal code, nakalagay po diyan qualified theft, sabi diyan, if committed by a domestic servant. Okay? So ibig sabihin ng domestic servant, no, ikaw yung naglilingkod. So sa panahon ngayon, kung ikaw ay empleyado at ninakawan mo yung employer mo, yun ang tinatawag na qualified theft. Sabi rito, if committed by domestic servant, no? Or, sabi dyan, or which, no? Or with grave abuse of confidence. No? Ibig sabihin, dahil nga domestic servant ka, empleyado ka, tandaan nyo po, no? Especially yung mga nasa retail establishment, no? Kaya ka nga hinire bilang empleyado O kahit sino mang empleyadong hinire dito, ibig sabihin merong tiwala sa inyo yung employer nyo, yung nag-hire sa inyo. So, pag ninakawan mo yan, ang kaso mo, qualified theft. Okay? So, grave abuse of confidence. So, yan po yung nakasaad sa 310. Okay? Article 310. Ngayon, sa iba pang sitwasyon, maaaring daw kasuhan din ng qualified theft. Sabi rito, no? So, or if the property stolen in motor vehicle, mail matter, or large cattle, or consists of coconuts taken from the premise of the plantation, or fish taken from a fish pond or fishery. Okay, so ito naman yung iba't ibang klase pa, no? So, motor vehicle, kasi alimbawa, nakapark dyan, di ba? So, pwede mong, let's say, naiwanan bukas, no? Or sa mga parking area, at ang tumira mismo yung gwardiya sa parking o kung sino mang parking attendant dyan. So, pwedeng kasuhan ng qualified theft. Okay? So, sabi rin dito, or if property is taken on the occasion of fire, earthquake, typhoon, volcanic eruption, or any other calamity, whether accident or civil disturbance. Ito po yung nilalaman ng Republic Act number 120. Okay, so panibagong amendment po ito dito po sa ating revised penal code. Okay?
So, ibig sabihin, kung halimbawa, inabuso mo na merong isang kalamidad, no? Ninakawan mo yung isang tahanan, no? Na wala sila dahil lumikas sila dahil may malakas na bagyong dumating at may mga naanod ng baha, no? So, bumaha, lumikas. So, sinamantala mo yung ganong sitwasyon at nagnakaw ka. So, kung ikaw ay makakasuhan dyan, ang pwedeng kaso sa iyo dyan is pasok daw yan sa qualified theft. Okay? So, sasakyan na nasiraan, no, sa halip na tulungan mo, pinagnakawan mo. Okay? So, yun po yung mga gano'n, no? Yan yung ibig sabihin dyan, no? Or fishery, sabi doon, o plantation, or livestock, no? Nagkatiwala sa'yo, no? So, kinuha mo, so later on, no, pwedeng makasuhan ka ng qualified theft. Yan po yung iba't ibang nilalaman ng Article 310 ng ating Revised Penal Code. Pero po, sa mga retail employees dyan, no, sa mga pangkaraniwang nangyayari, okay, bilang isang empleyado, dapat po ingatan nyo yung inyong kumpanya. Diba? So, wag nyong sisirain yung tiwala ng inyong kumpanya, no? Kasi po, no, maaari kayong makasuhan ng qualified theft, no? So, sabi diyan, qualified theft if committed by a domestic servant or with grave abuse of confidence. Okay po. So, kung yan po, kung ang pagnanakaw ay ginawa ng empleyado, at inabuso yung tiwala, qualified theft daw po yan. So, meron pong tinatawag na qualifying, aggravating circumstances. Okay po? So, muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.